Treats muna. Treats break. Treats break. May pangalan na tayo sa pod. Kwento Cats. Kwentukans. Kwentukats. Kwentukats. Good morning. Welcome to Kwentukats. Wow! Naging legit. Kwentukats. Hindi, treats break. Welcome to Treats Break daw. Ano ba talaga? For the longest time, marami sa mga kakilala namin, like, even yung mga random people sa internet na nagpa-follow, uy, gumawa na kayo ng podcast ni Joss. Yung mga ganun. Lagi ko narinig yun. Hindi ko alam kung mga sino yun. Naisip mo rin yun pero parang magandang idea pero hindi ginagawa. Ganun siya. At saka nasa ano rin tayo careful tayo sa platform. Since the past 3 years, yung ano natin, pag-dive natin sa secret place, sa kay Jesus and Holy Spirit. So, careful tayo sa mga ganitong klaseng Ako platform. personally, parang, yung social media ko kasi, nandyan na yan bago ko pa na-encounter si Lord. I mean, matagal lang ako Kristyano, pero yung fully surrender, parang naging part na siya ng buhay ko na, nandyan na siya. Like, kaya anong mangyari sa buhay ko, kasama na yung platform sinishare ko. Pero may mga moments din na, parang sabi ko, nung nawala yung Facebook ko, yung Meta lahat, sabi ko, Lord, kukunin mo ba yung social media ko? Tapos ready na rin ako na, sige Lord, if part to ng journey ko with you na gusto mong kunin lahat sa akin. Game. Basta I have you, I'm okay. Anyway, so kaya careful kami sa mga long form, mga gano'n, no? Even yung sa YouTube, parang nung na-feel ko na parang iba na yung intention ko, iba na yung para motivation ko, nag-stop ako. So, ngayon, careful lang kami sa mga platforms kasi mahirap na ilagay mo yung sarili mo sa isang platform pero hindi ka naman nilalagay ni Lord doon. Parang, right. It will take all your energy para ma-sustain yung ganun. So, kung hindi tayo ilagay ni Lord, wag, di ba, parang ayaw natin mangialam. Oo, dapat ganun. Hindi mo siya kinikrave. Hindi mo siya kinikrave. Nilagay ka lang doon ni Lord. Even sa journey natin, di ba? Like, whatever it is, pag gustong-gusto mo, para alam mong minsan nagiging Lord ka na kasi ito yung gusto ko, Lord. Sumunod ka sa akin. Parang si Lord yung nagiging empleyado. Oo. So, tayo lang, parang kung ano lang yung leading. So, ngayon, I think we are led to do this. Pwede ring hindi. Pwede ring sobrang grabe lang yung emotions. Our hearts were burning kahapon pa. So parang hindi kami makatulog. I mean, nakatulog na kami kagabi. But even after the marathon, plano namin, okay, after marathon, patulog muna bago umuwi. Hindi na nangyari kasi after marathon, nag-uusap lang kami about marathon. Humiga kami sa race village. Wala na kaming mga pakialam. Nag-uusap kami, sobrang init, nakahiga kami sa semento, nakatakip lang yung bigay nila na towel, finisher's towel. Tapos nag-uusap kami about marathon. On the way home, dun sa dulo sa hotel namin, nag-uusap kami sa marathon. Habang kumakain, nag-uusap kami about marathon. Sabi, after kain, ligo, tulog, wala. Nag-uusap pa rin kami about marathon. Even pag-uwi, sabi ko, kasi nag-nood kaming nag-directors club kami. Naka-idlip akong konti kasi lazy boy yung sinihan. Obsession. Oo. Pero even that, sa kotse pa uwi, sabi ko, babe, kailangan ko na matulog kasi more than 24 hours na akong gising. Sabi niya, sige, matulog ka sa kotse. Pero nag-uusap pa rin kami sa marathon. So, I think it's a sign na we have to immortalize this conversation. Kasi lagi naming paulit-ulit lang namin siyang kinikwento rin. Kasi iba-iba yung mga text messages natin from different friends and family. Inuulit-ulit yung kwento to all our friends. Although gusto namin yon, gusto lang din namin to i-share dahil gift din natin sa mga nakasubaybay na yung journey natin. Deserve nila na malaman. Magkaroon ng series finale. Yes, series finale, tama. Okay, so naririnig nila, sinasabi natin na paulit-ulit conversation natin about marathon. So, uulitin lang natin yung conversation na yun. I-re-record lang natin. Ano ang experience where it all started. Mo? Sige. Ano experience ba? Yung yung mindset ko nandun yung prior the marathon, the day Friday, June 12. Nasa tayo, Microtel. Pwede akong umano muna. Back up pa? Bumalik ng konti. Kasi, dapat, 1 month training lang kami, diba? Yung last na, kasi every training day, walang paltos. Nagko-content ako. Para lang makita ko yung journey. Pero I think day 17, day 16,
after nun, yung final week, which is this week, biglang wala akong energy talaga. Naalala mo, nung every Monday, Tuesday, Wednesday, nag-run tayo. Nung Monday, sabi mo, ano na tayo, parang run, ganyan. Sabi ko, taper week na, wag na lang, ganyan. Kasi, aside sa taper week, pwede namang mag-shake out run lang, yung konting gentle run lang. Pero wala, iba na yung mood ko this week. Tapos, I had this conversation with the Lord na, Lord, nade-depress na naman ba ako? Kasi by the way, hindi to ano yung parang depressed dahil may problema. Talagang ano to, parang chemical composition ng brain ko. I am diagnosed with bipolar disorder. Sorry sa yung mga puso namin Hindi naririnig sa mic yan. Hindi yun. Anyway, so diagnosed kasi ako with bipolar disorder. So, hindi na shocking sa akin na yung polars ko, manic, high, like I can achieve anything in life, parang like marathon. Siguro nung nagyaya ka ng marathon, nandun ako sa manic na parang, yes, I can do anything. Pero nung nandito na sa marathon week, biglang iba yung mood ko, pababa. Although magkakaroon na rin kasi ako, so normal yun as women na before period, yung energy talaga namin nagde-dip. Normal yun. Pero naisip ko talaga, sabi ko, Lord, nade-depress na naman ba ako? Nandun na naman ba ako sa polar opposite ng bipolar disorder? Kasi if yes, sabi ko, Lord, basta i-sustain mo lang ako. Tapos after nito, if kailangan kong mag-lie-low sa kung ano man yung mga pinagagawa ko, kasi sabi ng mga tao, ang dami ko daw energy gumawa ng kung ano-ano. Totoo naman yan. Pag nandun ako sa era na yon, okay lang. Willing ako na mag-let go ulit, tapos mag-cocoon ulit, and be with the Lord lang. Magpunuin niya lang ako and sustain niya lang ako na to live another day, ganyan. Or yung ano lang, yung basta hindi kailangan laging productive, okay lang, ganun. So yun yung ano ko. Yun ako before the marathon. Okay. So, kung di nila alam, ako yung nag-sign up sa atin. Niyaya lang kita. Tara, kasi knowing us, couple. Si Raulo. Si Raulo, risk takers. As an entrepreneur, gamit na gamit yung ano na yan, habit na yan. And even yung sa marriage. Sa marriage natin. Like 1 week lang kami nagkakilala, nag-decide na kami magpakasal. Ganun kasi Raulo. So, deciding na mag-marathon na in 4 weeks, yung 1 month lang preparation, medyo in character. 7 years na tayo married, pero meron tayong mga siraulo moments na reckless talaga, na hindi tayo proud. Pero ito, ang nasa isip ko kasi, sige, kahit once in our lives, ma-experience natin yung marathon. Babalik, meron akong pundasyon. Ano yung pundasyon ko? Yes, wala man tayong training specifically for marathon, pero alam ko for the past 2 years, maayos na yung diet natin, yung nutrition natin. Ako, meron akong trainer sa gym. I've been doing that for the past 6 months. Ikaw, nagpipilates class. So, yung core, at least meron. Hindi lang pilates, boxing, calisthenics. Tapos, nagte-tennis tayo every Friday. So, sabi ko, hindi naman tayo, sedentary lifestyle. Sige, natin yan. And nutrition-wise, very din talaga tayo. Even though hindi naman tayo perfect sa diet, pero 'di ba, hindi this year hindi tayo nagfa-fast food masyado. Oo, pag lang, emergency lang. like gutom na nasa drive, kailangan nang mag-drive through ganyan. At saka yun nga sinasabi natin, makikita talaga yung fear of the Lord natin sa grocery items natin. Kung before 40% nun yung mga chips na gusto ko. Ngayon, and dati halos every night kang nagpapadeliver ng fast food. McDo, Burger King. Sobrang junk food. Tawag nga sa akin Mr. Chips eh. Pero yun, sa grocery natin wala, 0 chips. The past 2-3 years. Anyway, ako yung nag-sign up. Tinanong kita, okay ka naman, binayaran ko na. Kasi sinabi sa atin, once in a lifetime tong EDSA na to. Totoo. So, yun yung selling point ng marathon na to. Na-challenge tayo. Kasi parang matagal-tagal na rin yata yung run hype sa Pinas. Pero never kaming naengganyo, I think. Hindi tayo ganun wala tayong mga running community or run clubs. Wala. But yung mga friends, pinapalibutan kami ng friends nag-run. Oo. Pero support namin sila, pero kami, okay lang, ganyan. Pero nung sinabing EDSA, parang this is it. Nakapag marathon, half marathon naman tayo last year.
Pero parang mga ganun lang, yung mga once a year, mga ganun lang, once or twice a year. Hindi talaga yung parang legit runners. No, yung 21K mo last year, yun yung one and only fun run mo. Fun run ko. First fun Oo. run ko, 21K half marathon. Last year, October, bago kami mag-Europe. Na ito talaga legit, depressed na depressed ako. Sabi nga rin sa kwentuhan natin kahapon, may dalawang types of people na sumasali sa marathon. One, yung mga talagang seryoso sa record nila, gusto nila magka-PR sa pace nila, etc. Technical. Talaga, oriented dun sa world ng running. Second, gusto lang talaga matest yung limit ng katawan. Doon tayo nagfo-fall sa category na yun. Na hanggang saan kaya kami? Kaya ng tuhod namin yan? May breaking point kaya kami? Bibigay kaya kami? Yan. Pero alam mo, ako, na-realize ko lang yon. Kasi nung umuo ako, I didn't count the cost. Parang, bahala na, ganyan. Pero ako, na-mindset ko yan nung si Mariel na nagsabi sa akin. Kasi si Mariel ang pinapakinggan ko when it comes to running. Dahil, marami na siyang major marathons na nasalihan. NY, Boston, halos lahat. Chicago. Basta hindi ko alam. Japan lang yata ang kulang niya kasi kahit anong gawin daw niya, hindi siya ma-draw. I'm not sure Hindi ko sure. Nakalimutan ko na yung Tokyo ba? Tokyo. Nakalimutan ko na yung exact story. But pwede ko kwento yung na nag-trending ako. Oh. So, nung nag-trending kasi ako, in a bad way, kasi parang maraming na-offend na may magpo-42 kilometer na 1 month lang ang training. Tas first time. Basta something yung thought lang na yun medyo wild and parang offensive sa mga tao. Hindi ko alam na ganun pala yung mangyayari or ganun pala ka-offensive yung action ko. Tas parang na-judge ako na cloud chaser. Pero sa mind ko, hindi ko naisip na umabot yung content na yun sa ibang tao. Kasi sanay ako na lahat ng nangyayari sa buhay ko, sinishare ko, overshare nga ako. Yung mga followers ko, yung mga friends ko, kilala na nila ako na kahit everything is content. So, for example, ngayon, nagbe-bake ako, iko-content ko yung baking. Sabi ko, magsa-start ako ng training. Talagang 1 month lang ang training ko. So, iko-content ko rin to. So, nung pinost ko yung day 1 content ko na yun, parang ang daming na medyo nawindang. Na-trigger. Pero ano ba yung sasabihin ko dapat? Yung na yun, nag-trending ka in a bad way. Dahil 1 month training, umabot kay Mariel yung yun. So, nung nag-trending ako, dun ko lang din na-realize na, ito pala ganito pala kaseryoso to. Oo, ang daming messages nun. Injury ang pwede mong anuhan dyan. So, consequence dyan. So, maraming salamat na rin kahit papano dun sa, parang alam ko hindi maganda yung intention nung majority sa kanila. Kasi malalaman mo sa tone. Pero, nagpapasalamat pa rin ako sa content na yon. Kasi na-open yung mind ko sa reality na hindi to madali. Kailangan pag-preparean. Although, nagpe-prepare na ako, pero hindi siya madali in a way na kailangan kong tanggapin na pwedeng hindi ko matapos. Basta ang panalangin ko lang, wag lang ako ma-injure. Kung hindi ko matapos, okay lang. Hindi siya kawalan sa pagkatao ko. Pero gusto ko lang, hindi ako ma-injure. Yun lang yung priority ko. Pero nung na-realize ko na, nung nag-trending na, sabi ko, sobrang hirap siguro. Hirap pala talaga nito. Minindset ko na sarili ko, nag-negative visualization na ako. Na worst case scenario. Na parang, okay, what if sa SM North, kasi yun lang yung dream ko from SM MOA to SM North, malakbay ko, okay na ako. So, nag-visualize ako na, kasi may cut-off yun, 4 hours. 4 a.m. 4 a.m. dapat daw, naka-U-turn na sa SM North. Kasi kung hindi, susunduin na ng mga sweeper. Na-mindset ko, okay, kung hindi ako masundo, ganito yung siguro mafe-feel ko. Pasok ka na ng SM North siguro, no? Pasok na ng SM North. Naman. Nagbukas. So, naisip ko, okay lang. Sige, parang masasayangan ako, pero at least I tried. Meron yung post na akong nirepost sa Facebook, sa Instagram. Sabi niya, congrats on your failure. Ang nakakatawa doon, nung nalaman ko nagte-train ka, na hindi yung trending Nung nalaman ko yung balita na nagte-train ka, sinabi mo kasi sa akin, tignan mo, may mga bashers ako. Hindi ko tinignan yung bashers Kasi nasa probinsya ako noon 1 week, na may work ako. Pagka-sign up ko,
a month before the marathon, nag-fly ako, nag-work ako sa 1 week sa province. Ang nakakatawa niyan, ikaw, meron kang idea of 1 month training. Ako, wala. Wala talaga akong dapat gagawin. Pupunta lang ako dun sa marathon day. As in, wala kang balak? Wala. Okay. Tutuloy ko lang. Nag-workout ako, tumatakbo ako. Kasi tumatakbo ka naman, 5K lang yun. Parang hindi ko na dapat siya. Sayo lang ako na, nung nagte-training ka, sayo ko lang inano yung 10K uli, nag-15K tayo. Parang sinalihan mo na rin. So, kung may pinaka-offensive dito, ako dapat yun. Wala akong social media. Kasi wala talaga akong balak mag-train. So, nakakatawa na ikaw, meron ka pang at least kahit papano, meron ka pang onting fear na, uy, medyo kailangan Ito na yung sabi niya, congrats on your failure. Most people don't even try. Ayan, yung makeup ng household natin Oo. So, parang hindi kami takot sa failure in a way. Or na-mindset ko na okay lang kung mag-fail. At least na-try. Yes. And yun nga sabi mo sa first sa first minute pa lang ng conversation natin. Gusto lang natin talaga ma-test yung limit. Diba, nag-trending ako, so ang daming ganyan-ganyan. Doon ko nakita na parang, okay, may papaniwalaan ako kasi nafe-feel, may may gut feeling tayo kung sino yung sincere, sino yung hindi. Pero nung si Mariel ang genuine yan. Sa akin, nag-reach yan, out na, alam kong kaya mo mentally, pero ang worry ko, injury, ganyan. Basta marami siyang mga shinare na nuggets of wisdom. Doon talaga parang na-feel ko and nag-dawn na sa'yo na how serious it is. Oo. Although yung may mga iba naman na seryoso din. Pero na-appreciate ko rin si Ate Ayan kasi parang naging honest din siya na nung nakita ko nga na 1 month ka, sa totoo lang na din ako noong una, parang medyo na-offend ganyan. Pero na-realize ko parang kakayanin mo naman talaga kung ganyan. Basta may mga tao din naman na na-appreciate ko na kahit papaano malaking bagay yun na may yung nag-pat sa back ko na sige lang, we're rooting for you kahit medyo suntok sa buwan tong ginagawa mo, medyo hindi naman kabobohan, pero parang medyo may pagkaganon. Hindi, kabobohan talaga yun. Wala lang tayong tinatago dun. Kabobohan. Medyo yung pagiging ignorante lang na ignorante. Hindi namin alam yung pinapasok namin. Ganun. Pero yung mga kababuhan kasi na to, it ended, for me yung mga sobrang reckless ko na decisions dati, it led me to having a company. It led me to having clients minsan may na mga ganun, hindi mo akalain na buti na lang. Nagpakasira ulo ako doon sa time na yun. Na-capture natin yung full context nung nung training. So, doon na tayo sa marathon mismo. Marathon na tayo. Marami pa sana tayong gustong i-share sa training Pero marathon na. Ano yung gusto mo i-share sa training? Pwede naman. Nakaka-excite yung marathon Yung training natin, dito lang sa village. high elevation na subdivision. Antipolo kasi tayo. So kahit papano, na-train tayo pala. No? Ni Lord na sa ahon sa EDSA. Sa ahon. Na kala ko mahirapan tayo sa ahon. Pero hindi. Parang yung ahon sa atin, kumakanta-kanta pa tayo Medyo. Diba? Okay. Marathon Day, June 12. Start tayo sa diet. Kasi, sige. na-realize ko, hindi pala sapat yung diet natin. Kasi napagalitan ako ni Perplexity nung sinabi ko yung mga pinagkakain natin that day. Dapat sa diet mo, mas madaming ratio yung carbs kaysa protein. Sa Hamburg pa lang, nakatatlong burger patty na tayo. Tapos dalawang, Yoshi. Oo, parang dalawang lang, cups Sarap of nun. rice lang ako. And yung cup ko pa, half cup pa nung pangalawa. So parang medyo kulang siya. Pero nung gabi, nag-carbs tayo dun sa L'Artisan. Umorder kang pasta, umorder akong pasta. Pero nag-salpikaw ako, nag-lobster pa ako. Ako ulam girly. Hindi ko kaya na maraming carbs. Gusto ko maraming ulam. So nahirapan ako sa idea na kailangan kumain ng maraming carbs for glycogen storage daw, ganyan. So, hirap ako doon. Hindi ka kasi talaga gano'n Sobrang onti mo mag-rice. Sobra. Pero malakas ako sa fats. Doon sabi din pala ni Perplexity, ang taas ng fats mo, girl. So, medyo delix. Medyo hindi check sa marathon. Nung a day lang before. Pero, before that naman, nung week na yon, unusual sa akin na kumain ng mga carbs kamote. Pero ginagawa ko nung week na yon. Pero ewan in ko fairness, malaking
upgrade to nung 21K natin. Kasi doon talaga hindi ka nagka-carbs. O, pwede ko i-share yun. Oo, mabilisan. Nung 21K kasi namin. Sabi ng mga nanonood, Sorry babalik lang gusto ko na yung kami. marathon. Sorry, babalik kami. Kasi nung 21K namin, first time kong mag-fun run, nag-half marathon agad. May context yon. 2 weeks before that, or a week before that, nag-Tirzep ako. Kasi, yun yung... Explain mo. Ano para siyang Ozempic. Monjaro siya, Monjaro. Whatever. Nagtusok ako noon kasi anong tawag sa diet? Crash diet. Kasi mag-Europe kami in October. So parang Birthday ko. end ng September, nagka-crash diet ako. Nandun ako sa other side ng bipolar ko. Nagda-depressed mode ako, wala akong energy to do anything. So sabi ko, ayoko mag-Europe na parang hindi looking my best, sabi ko, 'di ba? Tapos sinuportahan mo ako, binilhan mo ako nung sa clinic, yung clinic na kinukuha na nila mama ba yun? Una, naghanap ako sa Shopee, wala pala eh. So, Uy, meron. meron na ba? Pero mga delikado para feeling ko Hindi, hindi joke lang. legit. Pag mga ganun, wag sa dapat sa Hindi, mga sa lang. sa doktor Sa talaga. mga doktor Oo. lang. So, syempre wala akong gana. As in, wala akong ganang kumain, di ba, babe? Ay, Nagulat si mama na sa restaurant tayo, parang nakaganon lang ako. Hindi ko siya ma-recommend kasi nakakaano siya, parang Zombie mode ka na. zombie mode. Aside zombie mode ako kasi depressed ako. Tapos wala ka pang gana for food. Parang sinak yung life out of me. Pero nag-heal ako doon sa Europe. Bumalik yung zeal Ano sinasabi ko. mo doon? Ano sinasabi mo? Hindi, sobrang Mag-heal tayo pag nag-Europe every year? Hindi, medyo. Pero nawala talaga yung depression ko. Ewan ko anong nangyari. Siguro dahil bagong whatever. Anyway, basta nung nag-21K kami, wala akong kinakain. Pinipilit ko na lang yung sarili ko. Wala talaga. So that, pagising namin 1 a.m., Ang run yata 3 a.m. eh. basta may MCT oil akong baon. Kasi alam ko, ang MCT oil, pure energy. Parang kumbaga mabilis siyang magamit ng katawan as energy. Pero hindi ko naalala na ang side effect nun sa mga hindi sanay is LBM. Yes. Ako kasi sanay ako mag-MCT kasi 2019, nag-MCT ako, oil shot ako daily. Hindi ako nagtatai talaga at all. Yeah. Pero nung kinasal tayo, nag-break ako sa MCT kasi hindi na ako nagkikito. So parang So, naging bago sa mo. parang digestive nanibago system. pala yung body ko doon. In short, ano nangyari ng 21K? Nagtae ako. Yun, saan? From kilometer 10 sa Intramuros na feel ko, tapos may hotel doon yung Bayleaf. Oo. Sabi ko, babe, papasok na ako dyan sa hotel. Tatae ako, ganyan. Tapos parang hindi ako pinayagan ng guard. Ayun, hawak kamay tayo Pero nun. feeling ko, kung hindi ako nagpaalam na tatae, papayagan ako. Hindi tayo, yung- mapagpaalam Yung tayo eh. diretso ka lang. Mapagpaalam tayo, lalo na pag Hindi, natatay. nainis ako nun sa'yo kasi ikaw yung nagpaalam. Siyempre, ganun tayo Kung ako yun, diretso ako, parang entitled lang, ganun. Dito ako nag-check-in, bakit ba? Buti hindi ka nung parang sa obsession. Pero hindi, sobrang, alam mo yung feeling na natatae ka na, tapos hindi ka makatae. So, syempre, galit na galit ako na parang, yun na dapat yan, ba't ka pa kasi nagpaalam? Anyway, from 10 kilometers sa Intramuros to 14 kilometer, nagtitiis ako ng tae. Pagdating sa Ross Boulevard, natae na ako. Teka lang, baka may mga kumakain na. Excuse me muna. Mm-mm. Parang pinapanood to kumakain sila. Huwag niyo panoorin to habang kumakain Mm. kayo. Or kung kumain kayo, stop mo niyang kumain. Makinig muna kayo. Mm. Anyway, after nun, syempre, nag-cramps ako. Oh, wala na electrolytes eh. Oh, nalabas mo lahat. Na-flush. Actually, feeling ko, kaya din siguro malakas yung loob ko na matatapos ko yung 42K. Kasi may other side sa akin na nagsasabi negative visualization, di ba na? Oo. Pwedeng hindi ito matapos, ganyan-ganyan. Pero may other side din sa akin, yung other brain ko sabi, kung nakaya ko nga yung 21K na walang nutrition kasi nagda-diet, natae, nag-cramps kasi nagtae, Mm. baka makakayanan ko naman yung 42. Mm. Tapos may training pa ngayon, yung 42. Kahit papaano, oo, kahit 1 papaano. month lang. So, Going back. So, yun yung one and only experience mo sa fun run. Then, ang marathon day na, June 12, nag-check-in tayo sa Microtel. Mm. Ano yung mga ginawa mo preparation on the day ng marathon? Wala, 'di ba? As in, wala eh. Meron ba? Wala. Ikaw natulog ka eh. Ako, hindi ako makatulog. Pero tinanggap ko na rin na normal naman yon na hindi makatulog sa run day. Excited ka ba? Anxious? Ano yung nag-overwhelm na feeling? Hindi ko na alam honestly.
Hindi ko, baka excited, pero bawas na excitement. Nagulat lang ako na hindi ako kasi excited. Siguro dahil nga nandun ako sa parang pababa na Oo. Down week eh. Dahil Down sa week. depression. Oh. Oo. Hindi ko nga alam kung depression or hormones lang dahil magkaka-period. So, kasi tag-ulan na naman. So, prone ako pag tag-ulan, medyo yung energy ko gumaganon talaga. Kahit last year. So, hindi to bago sa akin. So, hindi ko alam. Something in my chemical framework na nagsasabi na mababa ang energy ko, wala ako masyado excitement. So, nung a day before the marathon, akala ko sobrang, ganyan, na parang exciting, ganyan. Wala. Pero I think nakatulong yun sa marathon natin kasi nung first few kilometers, first 10, hindi ako sobrang Yeah, ganyan. happy na Na yung mataas yung heart rate or mabilis. excited sa Sobrang tumakbo. jog lang na light. Easy run, kumbaga. Right. Meron kasi tayo during training, diba, lagi ko sinasabi. Kinompute ko na kasi to. Hindi tayo papasok sa something na hindi ko calculated na, hindi. Papasok tayo dito, bayad to. Tapusin natin. Ano natin? So, calculated yung pace. Yung pace. So, sinasabi ko sa'yo lagi, basta sub 12. Whether it's fast walk or variation ng Galloway. ng Run, walk. Hindi. Whether it's fast walk or lagi tayo may term, booster natin to. Yung may takbo talaga. Hindi lang yung nilakad lang namin yan. Hindi, may mga booster, may mga time na, ano tayo? Rolyo tayo dito, rolyo tayo pababa. May mga takbo talaga. So, hindi yung, nilakad nyo lang yan eh. Hindi ka aabot. Hindi kaya. Kailangan mo may takbo ka pa rin. Oo. Although siguro kung yung fast walker ka, like super brisk fast walker na kaya mong lumevel sa yung mga light jog, easy Yan. jog. Kaya siguro. May mga i-share tayo, may mga character tayo. May mga nakita tayong ganon. Ang nasa ludo. Pero feeling ko, hindi ko na siya nakita nung sa dulo na. Nakatapos yun. Pero feeling ko nakatapos Tapos yun. yun. Kasi lagi siya nauna sa atin Tapos eh. yun. Kasi yung nagbe-brisk walk lang siya. Tapos yun kasi pangatlo ko sa last eh. Na lalaki. Sa age group ko. Oo. Anyway, okay. 11 na. Bumaba na tayo sa Race Village. So, medyo maulan. Parang habang naglalakad tayo, pumapatak-patak yung ulan. So sabi medyo ko, malakas ay yung nako, ambon. mukhang tatakbo kaming uulan pero hindi natuloy. Ano pala ang outfit mo nun? Ano sapatos mo nun? Bago ba? Ano ba? Kasi curious yung mga iba. Ano ba yan? Bumibili ba sila lagi pag kami ganyan? Hindi. Yung sapatos namin, kung ano yung sapatos na binili niya nung 21K. 21K, Last year. yun na, pinang-training namin, lahat. So, medyo, Pinagte-tennis pa minsan. ako hindi ko pinagtitennis, yun ikaw lang. Pero ako, run lang talaga. Hindi ko ngayon pinapang-walk lang na yung mga walk lang sa Kasi mall. technical pala yan eh. May mga sapatos talaga na may mileage, may parang may sasakyan, may milyahe yan, tapos i-retire mo na. Oo, parang yung friend namin, si Mariel, parang every after marathon yata, kailangan na ng bagong sapatos naman. Parang may ganun sila. Bibili na tayo kasi nakapag-marathon na tayo. Di pa alam. Hasagad ko pa yung pagtitipid. Anyway, yung sa atin, yung A6 namin, love namin yun. Baka naman A6. Love Sponsor namin ka yun. pala ng mga champion. Hindi baka na naman, namin, baka naman pwede mong i-sponsor yung mga kulelat. Kami yun eh, mga top, yung mga bottom 8 hour. Top 4,800. Ganda storyline nun. 15,000. A6, tinatapos ng mga kulelat. So, Uy, pero may A6 house doon doon tayo nag-antay kasi may covered court siya. So, nakita ko yung sapatos na ilalabas nila sa July. Improve na daw yung swelas kasi pwede na siya pang ulan. In-improve nila yung sa atin na medyo hindi pa ganun ka sa ulan, sa wet. So, yun, sabi ko, interesting, huh? 11:55 tayo kasi ang tayo, wave 11:12. Sama namin si JP, friend natin, tatlo tayo. Parehas tayo lahat first-timers. First-timers sa marathon. Kasi ang highest ko before, 25. Ikaw, 21. Anything beyond that is unfamiliar territory sa tuhod natin. Sabi pala ni Len, bago daw mag-marathon, at least makapag-26 tayo para lang ma-familiarize ng legs yung after 21. Pero hindi namin nagawa. Ano yung pinakamahaba natin training? 16. 17 naman. 17 ba yun? 17. Okay. So, yun nga, uy, parang may nararamdaman ako Ako parang medyo heavy na yung legs ko kasi dahil pala yung sa knee support. Kaya nung race day, hindi ko na sinuot yun. So, meron kang baong 7 gels. Binigyan kitang 7 gels. Ako may 7 gels.
Meron tayong I think sa akin lampas. Kasi may, nag-ano ka pa, may kumuha ka nakita pa. pa akong extra pero dinala ko lang Tapos dalawa. meron tayong isang pakete ng hydration Salt. na tablets, chewable. Ano pa yung nasa bag mo nun? Nasaan na yung ano ko? Yung inhaler na maliit, nandyan ba? At saka ito, my gosh. Kaya namin sinasabi yan. Grabe, salon. Kaya namin sinasabi yan. Mga nakatulong Sugo ka yan. ng Lord. So, meron kang, si Claude may inaano eh. Yung inhaler, yung yung green, nasaan na yung maliit? Nandyan yata. Merong inaamoy-amoy. Oo, inaamoy-amoy. Oh my, maraming salamat, Mabel. Yan. Ang laman naman nung sa akin, cellphone, may 100 ako, 100 pesos. Pero pinambili ko ng Imodium. Oo, may Imodium pala. Oo, tama. ng Imodium tayo, meron. Pero hindi natin tinake. In nasa case, bag just lang, in case oo, lang nasa namatay ulit. Kambal, dito ka muna. Kay mami. Yeah. So, nagbaon ako ng knee support. Isa lang. Pang left knee. If ever lang, kailanganin. Tapos, actually, parang mga 11:59 or 12 na yung 12 na talaga tayo daming tao eh. 12 na tayo nakapass by sa starting line. Kasi nandun din sa pinakadulo ng wave natin. So ito na yung training natin, mina-mindset natin sa start na hindi tayo may excite, na hindi tayo magko-compare kasi comparison is really tatalunin ka niyan early on. Ano yan, traitor yan. Pag sinabi, ay gusto ko rin ganun kabilis, gusto ko rin ganun yung pace ko. So, hindi. Napapagod agad. Meron tayong sariling pace. Which is, nasa tayo nun? Around 9. Oo. Yung first kilometer natin, 9. Totoo yung sinasabi nila. Naka-feel na tayo ng parang init At 1 a.m. or mga 12:30. Naka-feel ka na ba ng Grabe. lagkit? Yung kasi, syempre, 'di ba, cloudy, tas parang umaambon. Talagang yun. Yung humidity level, yung mataas. konkreto, no? Parang 88% ba? Oo. Something like that. 80 to 90% yung estimation ni Perplexity. Okay. Kiki, saan ka? Yan. After 15 minutes, 20 minutes, doon na natin first na-excite na, uy, EDSA na to. Kasi kailan lang ba natin malalakad yung EDSA? Yung trillion peso march lang. Yeah. Oo, never na nagkaroon ng ganun pagkakataon. So, nandun pa yung parang dala-dala ka pa ng adrenaline, dala-dala ka pa ng high na, wow, napaka-surreal. Nandito tayo sa EDSA. Totoo. Pero alam mo, parang yung imagination ko, bukas lahat ng billboards, ganyan, sobrang wow, ganyan. Pero hindi pala, medyo may pagkamadilim din pala. Lonely rin pala ang EDSA. Lonely rin siya pag Hindi scenic. Scenic in a way kasi yung mga landmarks yun eh. Na mga, uy, nandito tayo sa landmark ng ganito, ganyan. Meron, may ganun. Pero nung nung pagod na tayo, hindi na natin siya makuha ng inspirasyon eh. Oo. Walang-wala. Actually, na-appreciate visually, aesthetically, maganda siya sa umaga diba? Pero nung sa umaga, wala na ako masyadong footage. Kasi parang survival mode na eh. Ang ang nakakadagdag sa pagod is yung busina ng busina sa gilid natin kasi nag-cause ng traffic nga eh. Yung sa right side natin. Pasensya na po sa mga motorista nung mga oras na yun kasi for sure yung iba doon kung masama yung ugali, nagmumura na. Pero meron din mga sasakyan na bubuksan yung bintana. So, support. Maraming salamat naman sa mga supportive na ni-route kami. Mga, kumbaga yung mga marathoners. Meron tayong first milestone challenge. Ang sinasabi ko sa'yo lagi, basta 4 a.m. SM North EDSA. Pero ang ko talaga, ang goal ko, 3:30 a.m. para lang may buffer, may allowance tayo. So, magawa natin. 3:30. SM North EDSA. Actually, yung feeling ko, hindi ko pa na-feel yung pagod nung first 21 kilometers kasi yung anticipation lang basta lang yung ma-experience ko na malakbay ang SM MOA to SM North, achievement na yun eh. So, nung na-achieve natin yun, medyo may konting, na-achieve ko na, pwede na mag-relax. Parang may gano'n, konti. Parang yan eh, parang sa yung sa NBA ngayon, relax yung yung team nila Wemby kaya ngayon tatatalo sila eh. Anyway. Hindi ko kilala. Pero na-relax sila eh. Ganun na ganun tayo. Nag-video ko, nag-selfie ako.
Yeah. Yes! Nasa SM North na tayo. Pero I think nakatulong yung na-relax tayo kasi doon tayo nag-start mag-praise and worship. Mm-mm. Kumakanta lang tayo ng gospel songs from SM North until I think SM Mega Mall. Kasi after SM Mega Mall, bago tayo mag-fly over sa Ortigas, medyo, alam ko hindi na ako kumakanta nun eh. Okay. Yung pagbaba natin, iba na. Pero, aside from praise and worship, sabi mo, babe, recite mo na yung mga ano mo. Yung verse. Lahat ng mga pinag-memorize ko this year, na mga chapter sa Bible. Hindi man lahat, pero halos lahat. Right. Nagamit mo yun. Nagamit ko rin. Nagamit oo. yun. Nakapagbangko ka ng mga verses. Oo. So, bakit importante yun for us? Kasi, Like Psalms 27, an army encamp against me, my heart shall not fear. yan So, yung ni-recite mo nung EDSA? na parang yung enemy mo dun is yung ano na eh, yung hirap, yung pain. But yung gist ng Psalm 27, I will not fear, the Lord will take me in. Parang ganyan. Siya yung magsusustain. So, bakit siya importante sa atin? Kasi after 21K, yun nga, medyo unfamiliar na sa katawan Mga natin. legs, Oo. Hinugot na natin yung mga ingrain or naka-embed sa heart natin ng mga worship songs. Lumabas yung mga worship song na From all the eras. oo, mga bata tayo. Ano yung mga songs na Basta yung mga makaluma. I love you, You, Lord, Lord, and I live eh, as the dear deer pants for the waters yung of my yung soul. Eagles Wings, Oo. yung Lahat ng Hillsong. Lord, lahat I ng mga lift your hymnal. name on high. Yung ganun tayo. Even yung mga hymnal, yung mga 1930s. So, siya, kahit papaano na divert yung focus natin from pain na nararamdaman ng paa To natin to Lord, Oo. oo, and pinagpray ko nga yung yung city Mm. Yeah, kinanta natin yung Heal our land, oh, na 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 na, Yes. heal our land, forgive our sins, and na na broken Oo. land, heal our broken Kasi land. kailan lang ba yung pagkakataon na maglakad ka sa EDSA, sabay mo na, ipag-pray mo na Prayer, yung naging for a moment naging prayer warrior tayo, lumabas yung pagiging prayer intercessor natin for our country. Unknowingly, ini-invite na pala natin through worship, praise and worship, ini-invite na natin na welcome ka Holy Spirit sa journey na to. Mm-mm. Welcome ka kasi kakailanganin talaga natin sa nangyari later on. Nung nasa Mega Mall, bandang Mega Mall na, dun, nag-stop na yung singing. Napansin ko, sobrang tahimik na natin dalawa. Pero holding hands tayo all throughout. Holding hands. Oo, holding hands. Tapos, sasabihin ko sa'yo, hanapin mo to yung fast walk mo na yung less painful. Mm-mm. Kasi na-gets na natin, hindi mawawala yung pain. Hindi talaga. Pero Lord, give us strength to endure. Ma-endure yung pain na to. Which is very metaphoric siya sa life. Na minsan may mga bagay na hindi mawawala. Magsastruggle ka. Hindi mawawala yung problems. Pero, ang prayer mo na, Lord, just give me the strength to endure. So, ito na, 32 kilometers. Binidyo kita kasi doon ka na nag-start umiyak. Uy, hindi. Umiiyak na ako before that video. Hindi mo Oo. lang na video. Pero, di ba, umiiyak lang Umiiyak ako. ka na. Pero, doon sa 30 kilometer stretch na yon, doon ka na nag-start. Oo. Bakit? Ano ang... Halo-halo. Honestly, naiyak ako kasi biglang nag-positive visualization ako. Kasi 'di ba nag-start yung Negative. as in nag-negative visualization ako intentionally as part of my training. Kasi gusto ko lang na worst case scenario, kung hindi, edi hindi. Pero for some reason, biglang nag-positive visualization ako. Biglang na-imagine ko, what if ilalagay na yung medal? Tingin mo bakit? Ano? Bakit biglang na-shift? Ano ang action na ginawa natin before that? Ubus na kasi ako nun. And at the same time, yung worship itself, yung pag-focus sa character ni Lord. Yes, and I think yung 'di ba sabi sa Bible, walk in the spirit, not walk in your flesh. Kasi pag you walk in the flesh, kumbaga, flesh mo yan. Yes. Sinusustain ka ng Yes. flesh mo, ng ego mo, nung physical strength mo, nung mental grit mo. But nung time na yun, na parang sobrang grabe Naubos na yung pain ko, na alam kong wala na akong, hindi na ako to. Parang feeling ko si Lord na yun. Exactly. Kung ubos na yung
in life, parang pag ubos na yung strength mo to walk and to persevere, dun na magkikerry sa'yo yung grace ni Lord. Parang si Lord na to. So, naiyak lang ako na naisip ko na, Lord, sobrang thank you sa legs ko. Kasi sobrang sakit talaga. Right. Pero grabe, every time nagsistep ako, sinasalo niya ako. Mm. Parang yung privilege lang na, ikaw ba pag naglalakad ka from your kusina to your sala, nagte-thank you ka ba kay Lord sa legs mo na sinasalo ang bawat steps mo? Pero hindi mo naman na-imagine yun sa pang-araw-araw eh. Pero sa moment na yun, dahil sobrang in pain, bawat step parang, wow, thank you Lord. Lord, kineri mo ako. Kineri mo ako dahil alam kong wala na. Doon na papasok yung siguro dahil ito na yung consequence ng 1-month training eh. Yung kilometer 30 pa lang parang walang-wala na. Parang ganon. Pero ano yun, kumbaga pag nag-dwell ka dun sa thought na kasi ganito eh, hindi ako nag-training eh, kasi nasa negative side yun eh. Ano yun, nakaka-down talaga, downer yun. Baka nagpasundo na lang tayo pag dinire-diretso pa natin yung ano na yun, train of thought na yun. Pero dito natin na-realize na pag sobrang pigang-piga ka na, ano yung lalabas sa puso mo? Diba? Which is a good question sa lahat ng mararanasan to. Not just sa marathon in life. In life. Pag pigang-piga ka na, ano yung lalabas sa ano mo? Nagmura ba tayo kahit isang beses sa ano? Hindi. Kasi hindi talaga tayo nagmumura. Pag pigang-piga na, yung lumabas sa heart Actually, natin. never, no? Parang akala ko parang yung grumbling nagagalit. na, yung nagagalit. nagrereklamo Akala ko na. magiging ganun ako eh. Kasi may pagka-ganun ako minsan sa buhay. Parang may pagka-entitled na parang, bakit ganito, ganyan. Pero so, wala. hindi siya lumabas. Wala. Sabi ko, Lord, Oo. hindi lumabas yung pagiging masamang ugali ko. Wala. Kasi wala na. Sobrang denied na nung flesh at that point. Nag-take over na. Yung spirit. Oo, si Holy Spirit nakapag fully manifest na hindi mawawala yung pain. Pero, okay, sige, isa-isang lakad, pak. Isa pa, pak. Isa pa, pak. Sobrang grateful natin sa bawat step. Which is 62,000 steps. Yung marathon mismo. Hindi pa kasama yung mga lakad-lakad natin after. Hindi pa. Siguro mga naka 70k steps tayo. Anyway, so 30 kilometers, umiiyak ka nun, naglalakad na tayo. Ako, in fairness, nararamdaman ko na din. Na 30? Mga ganon, 30, basta yung final 7 kilometers, which is 35k, parang buto na yung Parang yung sa Mount Pulag. Oo, maximum cushioning na yung yung medyas ko nun eh. Pero buto na yung kada tapa ko, buto na. Pero hindi ko papakita yun sa'yo. Hindi ko sasabihin sa'yo na, wait, sakit na. Yeah, never ko narinig si Justin nun. Hindi, titisin ko yun. Although ako, lagi ko sinasabi, grabe sakit na, ganyan. Si Justin, never ko narinig. Hindi, magkakaanohan kami. Magkakahilaan. Magkakahawaan. Ayoko yan. For the betterment ng team namin, ako na yung titisin ko na lang to. So, ito na yung storya. Ito talaga yung unique. Lahat ng nakatapos ng marathon, may kanya-kanyang storya. Pero meron tayong unique na nangyari sa atin. Why? Kasi tayo nasa dulo. Oh, yes. Alright. So, sinasabi ko lagi sa'yo, para... Well, last wave naman kasi talaga tayo nag-umpisa. And last wave din tayong nakarating. Prophetic eh. Final wave tong mga to. I-wave 11, 12 mo. Sabi nung registration, i-wave 11, 12 mo yan mga yan. Mga huli yan. Sabi ko, nakikita mo yung Ayala Tunnel? Pagka natin dyan, 3 kilometers na lang. Alam mo yun, sinabi ko yun? Oo, pero hindi yung totoo. Oo, no? sinasabi ko lang yun. Kasi kailangan ko na rin ng may kapitan. Oh. Kasi kasi parang sabi ko 3 kilometers, wait lang. Sinasabi ko lang yun. Kasi sa EDSA Manila Marathon, walang 21, 22, 23. Wala. Ano lang, mga ewan ko by tens, by major milestone lang. Oo, like 30, 21, 40. Natutuwa rin tayo pag may nagsasabi ng mga Konti medic. na lang, konti na lang yan. Hindi. Pero naalala ko, nung nasa ilalim tayo ng Ayala Tunnel, may doon may parang water station. Sabi nung isang medic, di ko makalimutan si Kuya, sabi niya, Ma'am, sobrang konti na lang, 7 kilometer na lang yan. Hindi nila alam kung gaano ka-importante yung mga statements na yun. During that time na sobrang ubos ka na. Doon natin sobrang nai-emphasize pa sa atin na sobrang powerful ng words.
grabe yun, nagsispeak ng life. Yeah, sabi sa James sa Bible, death and life is in the power of tongue. Guys, kung yung mga mouth nyo and tongues nyo, gamitin nyo sa life. So, malaking so bagay may talaga. mga nag-cheer, no? Kaya niyan. Life yun, life. Meron lang isang guard na sinabi ko, pinakausapan ko, kasi nga, 10 minutes na lang. Nasa MOA na tayo nito, tatawid tayo. 10 minutes na lang. Sabi ko, guard, patawid na kami kasi may mga dumadaan na kotse. Guard, patawid na kami kasi 10 minutes na lang, mag-8 na. Sinap niya. Sabi ko, thank you. Pagka pass by natin, sabi niya, di abot 10 minutes yan. Mag-U-turn pa yun mga yan. Sabi niya, hindi ko narinig yun. Buti na lang. Sabi ko, hindi. Kaya to. Pero ang narinig ko isang nega, yung sa may Dragon Building. Sabi nung tumawid na para pedestrian, abala kayo? Abala yung ginagawa nyo? Okay. Nung pagkaakit natin ng Ayala Tunnel, which is papunta na sa Magallanes bridge, biglang nag-cause ng confusion kasi biglang pinadaan nila, nagta-traffic na kasi sobra. Hindi, siguro may isang kotse lang na nakalusot tapos nagsinuran. So, pero akala ko mga medics nung una kasi puro motor bibilis ng mga motor para mga ipis yan may mga sabi public na rin. Kasi nagsisiuwian na rin yung mga ibang volunteers. Sabi ko, ang dami palang medics, ang dami palang mga volunteers na nagmamotor. Biglang nakita ko may isang taxi. Sabi ko, wait lang, ba't may taxi? Tapos ibang may mga private cars na. Sabi ko, nakakatakot to. Baka masagi kami. Parang, bakit kasabay na natin sila? Pero sa mga unahan, biglang naayos ulit. Yes. Nag-close ulit. Yung stretch na yon na sa Ayala. Akit na Ayala Tunnel hanggang Magallanes Bridge, medyo nag-single file na lang tayo. Kasi medyo delikado. Ang daming dumadaan-daan na. So, siya? Pagdating sa flyover, doon na ang pinaka-pressure sa atin. Ito na yung pinaka-challenge. Ito na yung masasabi mong unique sa storya natin. Kasi, 7:15 a.m. na yun. Ang goal, ang nasa mind talaga natin, abot pa to kasi hanggang 8:00 to. 8-hour cut-off. From 12 midnight to 8. So, 7:15, sinasabi na nung mga ambulance, sakay na po kayo kasi bubuksan na yung EDSA. Siyempre, number 1, unfair. Kasi sobrang pagod mo na. Ang dami mo nang tiniis. Ang dami mo nang Napapray ako nun. Sabi, Lord, wag naman. Bigay mo na sa amin to. Alam mo yung hirap Parang for me din nung narinig ko yun, nasusunduin na daw. Noong una narinig ko 12 minutes. Sabi ko, 12 minutes? Parang hindi na yata kaya. Nasa Magallanes tayo. 12 minutes to MOA. Parang, Hindi. Ang inisip kasi nila 7:30 yung cut-off. Oo. Yun yung lagi sinasabi. Hanggang 7:30. Oo, narinig ko. 7:30, pag 7:30, kaya pa ya, sabi nung mga nagsusundo. So sabi ko, 12 minutes. Biglang si kuya na nagbigay sa atin ng Gatorade. So, nag-speak din ng life sa atin na in-encourage tayo na konti na lang yan. Pagbalik niya, sabi niya, ma'am, 25 minutes. After 25 minutes, ma'am, susunduin na namin kayo. Tapos umuo ako. Pero sa heart ko, sabi ko, Lord, wala pang 8:00. Sabi ko, wag naman sana nila kaming sunduin na before 8. Kasi yung wave namin huli So, nag-start kami. Yung iba, 11:30 nag-start kami. Nag-start 12. Sabi ko, magiging unfair naman yun if ever. Nagkaroon lang ako ng konting fear na bubuksan na talaga nila yung EDSA. Wala pa naman sa cut-off. Ako nga, nag-iisip na ako paano ko lalaban to Oo. Ilalaban ko to. Hindi basta-basta yun. Pero maraming salamat sa organizer. Talagang Oo, pinatapos nila. Pinatapos tayo. Oo. Although may mga sinundo. Meron na. Sabi nila, sige, hanggang dito lang. Niraradyo nila. Mga na lang, yung pababa na ng Magallanes sa flyover. Nakababa mga ganito na lang. Naramdaman ko na, hindi, patapusin nyo na to. Oo, parang patapusin nyo inantay to yung talaga. last group na to. Yung grupo patapusin na nyo na to. Yung siguro yung mga sinundo, yung mga hindi nakaabot dun sa Magallanes, na yun. Yung mga siguro yung medyo malayo pa doon na alam, imposible na talaga. Ito na yung sinasabi kong, nung in-invite natin yung presensya ng Holy Spirit at ni Lord, doon sa nakapagpundar tayo ng sa 21 above. Nung kailangan na talaga ng one last pull ng strength. Kasi sabi, susunduin na. Sabi namin, hindi. Then, yung hindi mo, may weight yun. Magsasabi ka ba hindi? Tapos maglalakad-lakad ka lang? Hindi, kasi may pressure kasi may ambulance sa likod. Beep, 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 beep. Kasi kailangan mo ng go. Tapos, yung ambulance natin, hindi maingay. Pero may mga totoong ambulance talaga na yung siguro may kargang emergency patients. Yun talaga, ang ingay. Parang sabi ko, shucks. Sabi ko, may parang na talaga ako, medyo pumasok sa akin yun na parang ingay, ganyan. So,
sa lahat ng tao, meron mga ambulance sa likod mo, meron mga motor. So ang speed nila nakabase Sa speed mo. sa speed mo. Mm-mm. So mape-pressure ka nun. So nung nakita kita na paakyat ng bridge na ano na lang, okay, hindi na kasusunduin, pero tumakbo kayo Mhm. Nung nakita kita tumakbo, paahon. Mhm. Sabi ko, thank you Holy Spirit. Eto na, nag-fully take over ka na. Alam ko, painful yon Mm-mm. kasi sa akin, sobrang painful nun. Yung paa ko, parang Mm-mm. buto na yung tumatapak. Pero yung wind, yung fresh wind, Mm. na, sige, takbo, tapos hingal onte, hinga, takbo uli. Mm-mm. Hingal. Nag-ano na ako nun nag-heart rate. Zone 5 ka na ako nun. Zone 5 ka na nun. So, from Magallanes Bridge hanggang EDSA na tatawid ka na papuntang MOA na, wala na, sobrang may clip tayo nun kung gaano nakabilis yung pace mo nun. Sinendan ko nga yung isang video natin kay JP. At 35 kilometers above, wala nang ganun kabilis. Parang pagod na daw yung mga tao. Siguro sa batch niya. Oo, sa batch niya. Kasi mabibilis sila eh. Pero yung sa atin, na pagod na nga, pero kailangan ko pang maghanap sa inner depths mo na meron pa ba to? Yung desperation ko nung time na yun, sabi ko, Lord, please, pakiusap. Makaabot lang ng cut-off. Parang yun lang, yung basta makaabot lang ng cut-off. Ano yung sinabi ko sa'yo? Yung sinigaw ko sa'yo? Kasi at this point, ikaw na yung nauuna. Usually, side by side tayo holding hands. Pero at this point, ikaw yung nauuna. Nagugulat ako. Kasi ang sakit-sakit na ng paa ko. So, kailangan kitang sundin. Hindi na ako pwede mag-inarte. Na wait lang to. Hindi na. Kailangan na kitang sunduin. Which is never kitang narinig na Pero may sinigaw ako sa'yo. Ano sinabi ko sa'yo nung magsa-stoplight na tayo papunta ng MOA? May sinabi ko sa'yo na nakikita kong tumatakbo ka na. Sabi ko, kunin mo yung medal mo. Deserve mo yan. Kunin mo yung medal mo. Sigaw ko na sigaw sa likod mo. Kunin mo yung medal mo. Deserve mo yan. Kasi wala na. Takbo na tayo ng takbo. Nung nakita na natin yung MOA Globe. Woo, kakaiba. Pero at the same time, mayroon sa mga gilid, nakaupo na, nag-cramps na, hindi na makaka-finish. Pero for some reason, may pumasok sa brain ko na parang may 30 minutes pa, pero 5 kilometers pa ang layo. Yeah. Which is never kasi nangyari sa atin yon sa training natin na in 30 minutes nakapag 5 kilometers tayo. So parang sabi ko, kaya ba to, Lord? Parang napaisip lang akong ganun. Kasi sa lahat ng training natin, laging 3 kilometers yung 30 minutes. So napatanong lang ako. Pero sa training din kasi natin, never kong nilabas yung all-out run. Kaya yung all-out na nakita mo ako, yun yung mind ko na 30 minutes, 5 kilometers. Kaya sobrang give all ko na talaga. Sabi ko nga sa'yo eh, when push comes to shove, nakilala ko talaga, number 1, sino yung asawa ko? Ano yung capability ng asawa ko? Ready to. Ready makasabay sa battle to. So, parang battle ready to. Pero kailangan. may sinabi ka nun nung medyo malayo pa tayo, sabi mo, babe, wala to sa pinagdaanan mo nung bata ka. Yeah, lagi kasi sabi sa'yo yun. yung pain, yung wala to sa pinagdaanan mo nung bata ka. Eto na, nung nandun na tayo sa final stretch, nakikita na natin yung naka-banner na 200 meters left or to go. Ano feeling nun nung tumatakbo na? The red carpet. Ako pa rin, yung cut-off time pa rin. Kasi nakita ko, sabi ko, shucks, 8 na. By the way, ang official chip time natin, 8:05. Oo. Yung 42 kilometer na finish line, mga 42.5, lagpas pa talaga. 0.7 yata, 695. So, bibigay na nila yun. Kasi lampas-lampas naman eh. Lampas-lampas sa 42 yung Number nila. 1, honest tayo sa distance. Sinecure natin siya. In-honor natin yun. Pinaghirapan natin yun. Pero ako, nung nandun na yung may red, nandun na tayo sa Lansons, yung street na yun, ang nasa isip ko lang, baka wala ng medal. Pero tatakbo ko pa rin to. Kasi tapusin natin. Gusto ko lang na, baka lang sakali na ibigay pa nila yung medal, kahit 8 na yung nasa watch ko. So binigay ko pa rin yung lahat, kasi kahit lahat doon na naglalakad na lang sa kasabay natin. Binigay ko pa rin lahat kasi baka sakali lang na ibigay. Kasi nung nakita ko, sabi ko, babe, wala nang nakaabang na nagbibigay medal. Oo, hindi ako naniniwala. Doon lumabas yung hindi ako susuko eh. Kala ko wala na nga talaga. Tapos,
gusto ko pa kunin yung tote bag nung Nakita ko yun eh. Kala ko doon tinatago. Kasi may dalawang lalaki na nandun sa barricade nung may parang poster. Tapos parang akala niya may nakatago yung mga medal sa likod ng poster. So, nakita tumingin ka dun sa mga tote bags Pambihira, nila. akala ko yung pala, pag tumingin tayo sa kanan, Kailangan mag-right. nandun yung mga right gate, turn pa, nandun yung mga gate ng kasi mga sa 21K, medal. doon na yung gate, di ba? Kita mo from afar na ito na pala. Oo. Blooper yan. Pero nung binigay na yung medal, Tapos nung pag right, left, babe, may medal pa! So, sobrang, sarap, saya, sobrang yung saya. last clip na yun, parang, binyon mo to, babe! Sobrang saya nun. Tapos yun na, umiiyak ka na nun, nandun na, naiyak na rin ako nun kasi nag-sink in na, and dun mo na rin ma-feel talaga yung sakit na kinover up na ng adrenaline. Doon ko na naramdaman lahat. Hindi na ako talaga makatayo. Napaupo na ako noon. Kaya sabi ko dun sa video, kung may napanood nung umiiyak ka, sabi ko, wait, babe, wait. Kasi gusto ko ng nun. Oo, may pain ka na sobrang. Kaya humiga. after nun, humiga tayo sa Race Village. Isa yun sa mga moments na hindi ko makakalimutan. Humiga tayo sa Race Village, nakatingin tayo sa sky, and sinabi natin, Lord, Salamat. hindi namin pwedeng sabihin kami to. Kasi na proof ito na walang-wala na kami. Lahat ng namin, being namin, walang-wala na. Ubus na, sagad na. Pero alam mo, sobrang na-appreciate ko si Les. Di ba, naiyak na ako nung nabigay yung medal, tapos nahimasmasan ako. Bigla nung narinig ko yung sigaw and excitement ng Les. Grabe! Congrats! Ang galing nyo! Tapos bigla nung hinag niya ako, parang grabe, nag-iyak. Parang naiyak na rin siya. Yes. Parang nag-iyakan kami kasi parang grabe, Lord, salamat, may mga supportive friends tayo. Si Casey, tawag ng tawag. Oo, si Casey, nasa tawag. pa lang tayo, flyover pa lang tayo ng Magallanes yata. Tawag ng tawag. Nakapag ko sa watch, babe, si Casey tumatawag, ikaw yung may hawak ng phone. At saka sinabi sa atin ni Casey na parang hindi siya mapakali, pinagpipray niya tayo. Nung mga bandang 7 a.m. Ay, ang galing lang ni Lord, synchronized, nung pinagpipray tayo ni Casey, doon na rin yung kailangan na talaga natin. Doon yung time na bumilis na rin kailangan tayo. na rin talaga natin ng lakas. So, last hour. Yan yung mga moments na hindi natin nakikita, pero gumagalaw si pero, Lord. in the spiritual realm. Gumagalaw. May ginagawa si Lord. So, salamat sa prayer mo, Case. So, yun, yung realization natin na, wow, genuine pala yung faith na to. Kasi nung sagad na kami, kumapit kami dun. Kumapit kami kay Jesus. Pero alam mo, genuine pa rin naman yung faith kahit hindi matapos. Kasi sabi ko nga kay Lord, kahit di matapos, okay lang. Parang wala dito, hindi nakabase yung worth namin, yung identity namin sa medal, kung may medal or wala. Mas naging importante yung Pero, parang yung sa caption ko nga sa first post ko yung sabi ko, Lord, 'di ba? Sabi ko, I have nothing to prove naman, gusto ko lang matest yung limit. Pero in a way, si Lord pala yung may gustong i-prove, not by might nor by power, but by the Spirit of God. Yep. So gusto niya i-prove na kaya naman, pero not in your own kailangan might. nyo doon mag-depend. Depend ka sa akin. Kailangan nyo mag-depend sa akin. Ang galing kasi nakilala natin yung identity natin kay Christ during that journey. Sabi ko nga kung natapos natin yun in 4 hours or 6 hours, ego. Hindi lang, parang yung kinategorize kasi natin yung marathon na yon as a long distance worship. As na, sige, date tayo, bonding tayo, Lord. So kung 8 hours yung pinakasagad kang kaband, go. Doon tayo sa 8 hours. Pero yun din naman ang goal natin, 'di ba? 8. 8. At saka sabi ko nga, Lord, kasi nina-anticipate ko na yung pain. Hindi ko lang alam kung anong kilometer siya lalabas. Sabi ko, Lord, enduring is also worship. Even in life, like your endurance in whatever yung mga pinagdadaanan sa buhay is worship. Parang dito lang kasi sa earth, meron tayo opportunity to worship God, to praise God in the midst of suffering, in the midst of pain, in the midst of whatever hell you're in. So sabi ko, Lord, endurance to. This is worship. This is worship. Yun din yung sa isip ko. Everyone can run. So, may tanong tayo. Questions tayo dito as we end. Sabi ni Kathleen Crisologo, what were your expectations before the marathon and what actually didn't go as planned? Expectation? Well, dalawa. In-expect ko yung worst na hindi matatapos and I'm okay with that. In-expect ko rin na
what if matapos? Mm. Eh di maganda. So natapos naman. Eh di, praise the Lord. Right. What didn't go as planned? Wala kasi akong wala naman. Wala kasi tayo Wala expectation. tayong cramps, walang anything. Pain lang talaga. Enduring pain. Ang galing nung cramps, hindi na hinayaan ni Lord mangyari yung cramps kasi meron na tayong Alam niyang beginner tayo. at saka meron na tayong ibang Pressure. mountain na kailangan i-deal with. Yung pressure talaga ng sinusundo ka na, but the grit to say, no, kaya to. Full marathon na na natin rin kanina to Mm-mm. test Our limits. physical capabilities and limits. And malaking selling point na gusto din namin ma-experience yung EDSA. What goes through your mind during long runs? Jesus. Kasi wala na talaga. Hindi ko sinasabing last option siya, pero nakilala natin yung sarili natin na best comes to best, worst comes to worst. Kapit kay Jesus. Jesus. Did you get to finish within cut off? Yes. Yes. May medal kami. Oh. What was your finish time and average pace? Grabe, mga technical yung gusto malaman. Ang average pace is 48. Good question yan kasi baka gusto niyang yun yung i-ano niya. I-goal? Oo. Yung pala yun, expert yun. Makinig ka sa advice ko Ito yung advice ko sa'yo. Average pace, wow. Nagulat ako, ngayon ko lang nalaman. Yung lagi natin sinasabing sub 12. Kailangan sub 12 lang to. Kailangan sub 12 lang. 11:43. So, sub 12 nga. Sub 12. Mm-mm. Safe ka dun. Safe. Guys, safe. Sub 12. Pero dapat i-goal mo sub 11 para may buffer. Oo. Pero nakatulong sa akin yung easy run talaga tayo first 21 kilometer. Kasi kung ginive na natin yung all natin sa first half, baka wala na akong mailabas dun sa dulo. Ubus na. Kahit Very good anong yun. Okay, baka injury na. Eto, may tanong from Anonymous. Paano po kayo naihi? Ah! Or umihi po ba kayo? Oo nga. Hindi ko na kwento. Okay, ako, once lang. Sa buong 42, nag-portalit ako sa flyover. May clip ako nun eh. Ah, Parang tumakbo ako trinay ko tumakbo ng mabilis. Kasi para magulat si Justin paglabas niya. Kaso, nandun kaka-video ko pa lang, nandun ka na agad sa likod. Mabilis ako umihi. Ayokong masayang yung seconds eh. Okay, ikaw. Pero ako, first na ihi ko sa yung PGA cars. Hindi, saan ka naihi? Habang tumatakbo. Ayun, umihi sa short. Umihi sa shorts. Mga 3 times. Pero nung next water station, nagbanlaw ako. Paano ka nagbanlaw dun sa EDSA? Anong sabi ko sa'yo? Ano? Nung umihi ka sa mga PGA cars, Mercedes-Benz, dun sa... May sinabi ako sa'yo, kunin mo yan. Kunin mo yan yung... may bote. May bote na may tubig. Oo. Kasi nagiiwan yung mga runners sa may Gatorade, may Oo. Ayun, inano ko. Pinangbanlaw. Pero pagdating ng may water stations, maraming ice. Nagbabanlaw ulit ako. Oo. So yun, umiihi sa marathon, which is normal. May umiihi talaga sa marathon. Sa sa shorts. Pero thankful ako na hindi ako natay. Hindi ko nagamit yung Imodium. Galing. Yes, hindi tayo natay. Ito, another question from Anonymous from my mind. Saan po ako isasali sa next marathon? Hindi ko alam. Hindi, gusto natin NY. Yeah, yun yung next namin na travel. Goal namin kasi. NY Marathon. Pero mahirap daw dun makapasok. Oo. Draw. Hindi, sa raffle. Draw. So, napakagandang experience. At the end of the day, ipopoint natin lahat to kay Jesus. Hindi natin yan may endure. Parang dun ko na-experience yung parang, ganito pala yung mag-walk in the spirit. Yung wala ka nang pakialam sa ego. Wala ka nang pakialam sa pace, sa time, anong sasabihin ng tao, kung susunduin, kung walang medal. Parang wala kang pakialam sa mga anything na ganun. Correct. Mga earthly rewards. At saka pero binigay pa rin. Thank you, Lord. Mas Sobrang rewarding. Thank you, Lord. At saka iwan natin ito sa question na to. Who have you become after the marathon? Kunyari, may tinry kayong i-achieve na goal. Who have I become? Naging mayabang. Naging ano ba ako? Looking down on others? Yes. Nung kami, who have we become after marathon? Napalapit pa kay Jesus. Mas napalapit pa. And mas na nakita pa natin. At saka yung respeto rin sa ibang tao na, grabe, hindi madali yan. Saludo. Saludo sa ating lahat. May medal or wala. It's a privilege. Thank you, guys. Thank you for the first episode of Kwento Cats or... Oh, by the way, hindi sponsor to, but thank you sa My Daily Collagen for my strong joints. Yung Salwan Pass, explain mo quickly. Bakit mo siya hindi kasi valuable?
parang nawawala yung for a moment na distract tayo sa pain, yung sensation ng pain to sensation ng lamig and anghang and yung sensation na binibigay ng salonpas. Yan. Kasi mas malakas siya compared sa mga ina-spray nila. Parang diluted yun na parang efficacy or whatever. So importante yun. Salonpas, pahingi. Good tip yun. Ma-divert mo yung pain. Either through singing, ma-divert mo lang yung pain talaga. Kasi pag mag-focus ka sa pain, mas lalo siyang painful. So, That's it. Pansit. alright, thank you. Bye-bye.